Pananampalataya, natapos na ang panahon ng Adbyento, natapos na ang panahon ng Kapaskuhan, at ngayon ay pumapasok na tayong muli sa karaniwang panahon. Sa karaniwang panahon kung saan matutunghayan natin ang ministeryo ni Jesus noong siya ay nabuhay sa mundong ito. Subalit sa kabila ng pagpasok natin sa pangkaraniwang panahon, kasabay rin naman ito, nagsisimula na tayo ng paghahanda para sa kapistahan ng ating patron na Santo Niño. At sa linggong ito, nasa 3 araw na tayo ng ating pagnunobena. Kaya mga kapatid, palakpakan natin ang ating patron, Santo Niño. Sa ating ebanghelyo, natunghayan natin kung paanong ipinakilala ni Juan Bautista si Jesus bilang kordero ng Diyos. At noong narinig ng kanyang 2 alagad, sumunod ito kay Jesus. At nung nakita kung saan nakatira si Jesus, nakilala naman nila si Jesus bilang Mesiyas. At ano kaya ang dahilan kung bakit ipinakilala ni Juan Bautista at ni Andres na nakilala nila si Jesus bilang kordero ng Diyos at bilang Mesiyas? At upang malaman natin to, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Isang kwento kung saan sa isang paaralan, talagang napakahigpit ng mga guro para itama ang estudyante kapag gumagawa ng kasalanan at pagkakamali. At isang araw, habang nagkaklase at nagkaroon ng pahinga, nagulat na lamang itong isang estudyanteng babae na nawawala ang kanyang baon, nawawala ang kanyang tanghalian. At ang estudyanteng ito ay si Dina, kaya nagsumbong siya sa kanyang guro na si Mau. Ang sabi niya sa kanyang guro, may kumuha po ng aking tanghalian. Kaya naman, hinanap ngayon ng guro ni Mau kung sino sa mga kaklase ang kumuha ng pagkain. At nakita ng guro sa isang sulok, may umiiyak at takot na takot. Isang batang lalaking estudyante na si Rolen. At noong tinanong siya, ikaw ba ang kumuha ng pagkain ni Dina? Umami naman si Rolen. Dahil gutom na daw siya at hindi pa nag-aalmusal simula nang pumasok. Dahil si Rolen, doon sa buong klase, siya ang pinakamahirap at hindi nakakakain ng sapat, kaya siya rin ang pinakapayat. Kaya tinawag ng guro, oo, alam ko nagugutom ka, pero ang mali ay mali at ang kasalanan ay may kaparusahan, kaya parurusahan pa rin kita. Kaya lumapit na si Rolin sa harapan at papaluin na ng guro at bibigyan ng kaparusahan. Pwede pa po noon mamalo ang guro, no po. Palagay ko sa mga matatanda na naandito, naranasan na paluin ng guro, naranasan na pagalitan, at naranasan kurutin kung saan-saan. Alam niyo po ang pinaka-ayoko kapag ako ay nakukurot ng aking teacher noon? Dito sa patilya. Naku, kapag piningot ka na dito sa patilya, talagang hanggat makakasabay ka sa pagtaas, sasabayan mo dahil sa sobrang sakit. Pero wala namang nagreklamo sa atin noon. No po, wala namang nagalit. Kapag nga sinabi pa ng teacher sa magulang noon, pinagalitan ko at pinalo ko ang anak mo, ano pa sasabihin ng magulang? Oo, tama lang yan, gawin mo yan para matuto. No po, pero ngayon nakakatakot na. Baka mapatibi ka kapag pinalo mo ang iyong estudyante. Pero anyway, balik tayo sa kwento nila Rolen, Dina at Wena. Dahil pumasok ngayon si Wena na isang estudyante kaklase nila Dina. Dahil napakapayat ni Rolen, tumayo si Dina at sinabi sa guro, Ma'am, ako na lamang po ang parusahan ninyo. Ako na lamang po ang paluin ninyo.
Pero kahit na medyo malusog si Wena, medyo may kalakihan, sa sakit ng palo ng guro, ay umiyak pa rin ito. Pero alam niyo po ang isang pinakamaganda, noong araw na yon, hindi na nakalimutan ni Rolen si Wena sapagkat siya ang tumanggap ng kaparusahan na para sa kanya sana na gumawa ng pagkakamali. At ito ang pinakakahulugan ng pagiging kordero ng Diyos at Mesiyas ni Jesus. Tayo ang mga makasalanan. Tayo ang tumatalikod sa Diyos. Tayo ang gumagawa ng pagkakamali. Pero sino ang tumanggap ng kaparusahan? Si Jesus na ipinako sa krus. Kaya siya ang kordero ng Diyos na inialay ang buhay para sa ating mga makasalanan. At sa pag-aalay niya ng kanyang buhay, tunay na naipakita niya ang kanyang pagiging Mesiyas na tagapagligtas nating mga makasalanan dahil sa kanyang buhay na inialay, tunay na natubos tayo sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Ito ang kahulugan ng pagiging kordero ng Diyos at Mesiyas ni Jesus. Ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At ngayon naman, napakaganda ring pagnilayan. Paano ngayon natin makikita si Jesus sa bawat tagpo ng ating buhay bilang kordero ng Diyos at bilang Mesiyas? Sinagot yan ng ating unang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, natunghayan natin na may tumatawag kay Samuel. Pero hindi pa nakikilala ni Samuel ang tinig ng Diyos, kung kaya't sa ilang beses na tinawag siya ng Diyos, akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Pero sa makaikatlong ulit na pagpunta ni Samuel kay Eli, na-realize ni Eli na ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya kay Eli, kapag narinig mo ulit ang tinig na tumatawag sa iyo, ito ang sabihin mo. Magsalita ka, Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig. Alam niyo po, ito ang pinakapaborito kong panalangin. Araw-araw sinasambit ko ang mga katagang ito. Speak, Lord, your servant is listening. Bakit? Sapagkat sa lahat ng karanasan na nangyayari sa ating buhay, nagsasalita ang Diyos, may sinasabi ang Diyos, at may gusto ang Diyos na matutunan tayo sa lahat ng karanasan. Oo, lahat ng karanasan, masaya man o malungkot, mahirap man o madali, masakit man o maginhawa man, lahat ng iyang karanasang iyan, nagsasalita ang Diyos. Kahit pa nawalan ka ng trabaho, tinanggal ka sa trabaho, magsasalita pa rin ang Diyos sa karanasan na iyan. Kahit pa iniwan ka ng iyong asawa, magsasalita pa rin ang Diyos sa karanasan na iyan. Kahit pa napakatigas ng ulo ng iyong anak, magsasalita pa rin ang Diyos sa karanasan na iyan. O kahit ano paman ang mangyari sa iyong buhay, patuloy na magsasalita ang Diyos. Pero dapat marunong tayong makinig. Matuto tayong makinig upang malaman natin kung ano ang kanyang sinasabi, kung ano ang nais niya na malaman at matutunan natin. Sapagkat kung papakinggan natin ang mensahe ng Diyos sa bawat karanasan natin, mas madali nating mararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay
At sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, tunay na makikita natin, kasama natin si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng buhay. Kasama natin si Jesus, ang Mesiyas na tumubos sa ating pagkakasala. Matutong makinig. Pero hindi nagwawakas o nagtatapos sa pakikinig. Sapagkat ang pakikinig na walang pagbabago ay walang saysay. Ang pakikinig na walang ginagawa at pagkilos ay walang kahulugan. Kung kaya't sa oras na marinig natin ang tinig ng Diyos sa bawat karanasan, may pagkilos dapat na gawin. At napakagandang pagnilayan din yan kung paanong tinawag at inanyayahan ni Jesus ang dalawang alagad ni Juan. Ano ang sabi ni Jesus? Hali kayo at tingnan ninyo. Noong tinanong si Jesus kung saan siya nakatira. Kapag naririnig natin ang ganitong ebanghelyo, akala natin ito ay pagtawag lamang sa mga gustong magpare, sa mga gustong magmadre, o sa mga gustong maglingkod ng simbahan. Ito ay pagtawag sa ating lahat. Tayo ay tinatawag ng Diyos lahat na maging alagad. Kaya sa pakikinig natin, dito tayo ngayon tutugon sa Diyos upang maging alagad. At paano tayo magiging alagad? Alagad bilang mabuting Kristiyano. Tinatawag tayo ng Diyos na maging alagad kung saan patuloy nagpapatawad. Tinatawag tayo ng Diyos ni Jesus na maging alagad para patuloy magbigay at magpakita ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Tinatawag tayong lahat ng Diyos na maging alagad upang patuloy na magparamdam ng pagmamahal sa nangungulila sa pag-ibig. At sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga bagay na ito bilang alagad ni Jesus, tunay na naisaka sa katuparan din natin ang ipinapaalala sa ikalawang pagbasa. Tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo kung saan nakikiisa tayo sa Kanya para sa paglilingkod sa bawat isa bilang Kanyang alagad. At sa pagtugon sa mga bagay na ito bilang mga alagad ni Jesus, dito rin natin mapapatunayan na tinatanggap at nakikilala natin si Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin, bilang Mesiyas na tumubos para tayo ay maligtas. Uulitin ko mga kapatid, madaling sabihin na kilala natin si Jesus na kordero ng Diyos. Madaling sabihin na si Jesus ang Mesiyas. Pero mapapatunayan lamang natin ito sa ating ginagawa. Kung ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay ay taliwas sa pagtawag ng Diyos bilang maging alagad, isang malaking kasinungalingan ang sinasabi natin na nakikilala natin siya bilang kordero ng Diyos at Mesiyas. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mabuting Kristiyano, pagpapatawad, pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal, mapapatunayan na sa ating buhay, tinatanggap si Jesus at kinikilala si Jesus bilang kordero ng Diyos at Mesiyas. Amen.